Sa perlas ng silangan, sa bansang hinulma at inukit ng dugo, pawis at buhay ng mga tunay na bayani ng nakaraan. Ilang siglo man ang lumipas at ilang digmaan man ang pinagdaanan, nananatiling buhay ang pamanang kagitingan at nananalaytay sa ating mga dugo ang inspirasyong iniwan ng ating mga ninuno. Hunyo 12, 1898, sa pagitan ng alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, formal na idineklara ni General Emilio Aguinaldo sa kanyang bahay sa Cavite El Viejo na sa ngayon ay ang bayan ng Kawit, ang kalayaan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Katapos ng 400 taong pang-aapi ng mga dayuhan, sa wakas ay nakamit din natin ang kalayaan. Nakamit din natin ang independensya. Lumaya din ang ating bansa. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay, General Myung! Mabuhay! Iwinagayway sa bintana ng bahay ni General Aguinaldo ang watawat ng Pilipinas na tinahi ni Marcela Agoncillo sa Hong Kong at kasabay nito ay tinugtog ang pambansang marcha na nooy wala pang titik. Binasa ni Ambrosio Rianzares Bautista sa mga Pilipinong naroroon sa harap ng bahay ang Acta de la Proclamación de Independencia del Pueblo Filipino o ang paghahayag ng ating kasarinlan. Sa bayan ng Cavite Viejo, lalawigan ng Cavite, ngayong 12 ng Hunyo, 1878, sa harap ko, Don Ambrosio Rianzares Bautista, Auditor de Guerra at sadyang komisyonado na itinalaga upang ipahayag na at parangalan ang tanging araw na ito ng pamahalaang diktatorial sa Pilipinas ayon sa karatas ng kataas-taasang diktador Don Emilio Aguinaldo Infante. Tayong mga nagkakatipon nagsilagda sa lupa nito ay pinahayag natin ngayon at pinasisinayan sa pangalan ng buong Pilipinas ang ating karapatang makapamuhay ng malaya at nagsasarili, hiwalay at kalag na kalag sa kapangyarihan ng Espanya. At ngayon, hawak ko na ang watawat na aking winabagayway sa harap nitong kapulungan at nanunumpa naman tayong lahat ng buong taimtim na ito'y mamahalin at ipagtatanggol hanggang sa kauli-uli ang patak ng ating dugo. Bilang pag-alala sa ating makabuluhang kasaysayan, tayo'y magbalik tanaw sa nakaraan. Alamin natin ang kwento ng kadakilaan at kabayanihang inalay ng Pilipinong nagbuwis ng kanilang sariling buhay para sa tinatawag nating kasarinlan. Kapatid! Naririto na ang imagsigan! Ano ang sigaw ng mga naapi? Kung ating babalikan ang labis na paghihirap ng ating mga ninuno mula sa kamay ng mga dayuhang nanakop sa ating bansa, tila isang masalimuot na panaginip. Higit 3 siglo rin tayong sinakop ng mga dayuhan. At sa mga panahong iyon, iba't ibang uri ng pagmamalabis ang naranasan ng mga Pilipinong minsang tinawag nilang Indio. Pero ito'y siyang naging inspirasyon ng ating matapang na lahi upang ipaglaban ang ating karapatan at kalayaan. Kung kaya't bago pa ang pagdeklara ng kasarinlan ng Pilipinas noong Hunyo 12, 1878, marami ng mga pag-aalsa ang naganap sa simula pa lamang ng pananakop ng mga dayuhan na siyang pinangunahan ng iba't ibang lider sa magkakaibang panig ng Pilipinas. Bukod sa mga pag-aalasang yan, isa pang labis na nagpapaalab sa damdaming makabayan ng ating mga bayani ang pagbitay sa Gomburza noong 1872 at pagbaril kay Dr. Jose Rizal noong 1896. Marapat lamang na ating bigyang pugay ang ating mga bayaning unang nagpamalas ng pagmamahal sa ating tinubuang lupa.
Bagay na dapat maikintal sa isipan ng bawat Pilipino sa kasalukuyang henerasyon. Ang pag-ibig sa bayan, ang isa sa pinakadakilang anyo ng pag-ibig. Sa magkakaibang paraan pero iisang dahilan, lumaban ang mga bayani ng ating bayan para sa kalayaan ng ating lahi. Si Apolinario Mabini na nagpakita na hindi hadlang ang kapansanan upang makapag-ambag sa mga adhikaing isinusulong para sa kabutihan ng bayan. Si Tandang Sora naman ay hindi ininda ang katandaan sa paglilingkod sa kapwa Pilipino. At kung sina Dr. Jose Rizal, Marcelo H. Del Pilar, Lopez Haina at iba pang mga propagandista ay gumamit ng pluma at papel sa pagtuligsa at pakikipaglaban. Sina Juan Luna at Felix Resurrección Hidalgo naman ay gumamit ng sining upang gisingin ang nasyonalismong Pilipino. Si Andres Bonifacio naman ang siyang halimbawa na ang kakapusan ng mataas na antas ng edukasyon ay hindi maaring makapigil sa pag-usbong ng damdaming makabayan dahil kahit na sino, anuman ang antas ng pamumuhay, maaaring maging bayani. Basta mabuti ang hangarin sa bayan. Ginamit naman ni Lapu-Lapu, Sultan Kudarat, Diego Silang, Emilio Aguinaldo, Gregorio del Pilar at mga katipunero ang kanilang lakas upang ipaglaban ang ating kalayaan. Ipinakita ng ating mga bayani ang pagnanais na makawala mula sa gapos ng pananakop ng mga dayuhan. Ito'y nagpapakita na hindi makakamit ang inaasam na kalayaan kung walang pagkakaisa. Ang kalayaang tinatamasa natin ngayon ay dahil sa pusong pinagsama-sama at layuning iisa ng ating mga bayani noon. Ngayong araw, ipinagdiriwang natin ang araw ng kalayaan. Araw na nagpapaalala sa atin na napakahalaga ng salitang pagkakaisa. Sa kabila ng mga nararanasan kaguluhan, iba't ibang isyong kinakaharap ng ating lipunan, magsilbisa ng inspirasyon ang mga ninunot bayani po natin upang tayo'y mangarap at gumawa ng mga hakbang tungo sa mga reformang kinakailangan upang higit na mapabuti ang kalagayan ng ating bansa. Sa kabila ng individual nating buhay, naway patuloy na magliyab sa ating mga puso ang apoy na sinilaban ng ating mga bayani noon. Maging sa magkakaibang paraan ay maipapakita rin po natin ang pagmamahal sa bayan. Iisa ang ating layunin, ang mapanatili ang kapayapaan at mabago ang mga dapat baguhin sa ating lipunan. Sama-sama natin itong balikatin. Ibon ng may layang lumipad Mabuhay ang Pilipinas! at Isa pa ring likha ng Research Department ng Story FM.